Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng JMA News 34 minutes ago. 30 Senate staffers, including Senator Raffy Tulfo, undergo drug test this Tuesday afternoon, August 19, 2025. Yan. So, ito po yung nakapila sila magpa-drug test. So ito, bunga ito ng kontrobersiya sa Senado. Yung si Nadia Montenegro, staff ni Senator Robin Padilla, na i-report allegedly humihit-hit siya ng Mary Jane. Ngayon, pinapaimbestigahan. But habang ongoing yung investigation, nag-resign na si Nadia Montenegro. So, to me, magandang halimbawa itong ginagawa ng Senado dahil hindi nila kinover up o pinagtakpan yung mga ganyang pangyayari, inimbestigahan kaagad at nagkaroon pa ng, I don't know kung anong mandatory ba o voluntary. Parang may panukala na kung pwede lahat ng nandyan sa Senado, senators with their staff, ay mag-undergo drug testing. And I believe ito yung unang salta, 30. And saludo tayo kay Senator Raffy Tulfo, siya ay nauna. So kung nagpa-drug test si Senator Tulfo, dapat, di ba, lahat sila, 24, magpa-drug test. Naumpisa na eh. Of course, lahat ng, kung silang 24 magpa-drug test, wala nang magagawa ang mga staff nila kundi magpa-drug test din. And sana, i-report nila yung resulta, sinong nag-positive, sinong nag-negative. Last year, may namomonitor ko, magandang ginagawa ng PNP. Random drug testing sa mga pulis at may nagpa-positive. Pati AAP meron din, random. Which is a very good move. Kasi nga, kung ang mga driver, mag-apply ka lang ng trabaho, mandatory yung drug testing, dapat, binasa ko ang mga comments. Maraming nagtatanong, kumusta ang palasyo? Hindi ba kasama ang mga nandun sa palasyo? Wala kang magagawa kung ayaw nilang magpa-drug test. Wala pa namang batas na mag-mandate sa kanila from top to bottom. Ito, mga comments. Yung presidente nyo, umatin ba? Presidente, Senate President siguro. Dapat magpa-drug test din si Senator Escudero. Darling Gavero, well done boys. Ha ha ha. Litsi Jud BBM. Pandamay mo basig. Bagla delikado. Larry Rojas, wala na lahat ng mga senadores. Si Robin Padilla hinahanap. O dapat si Senator Robin, patunayan niya na malinis siya, magpa-drug test na. Kasi nga, sinimulan na ni Senator Raffy Tulfo, dapat susunod sila. Mabubuking yung senador na hindi magpa-drug test. Yan, Gregorio Jess. There must be a public report for negative and positive results. The people has the right to know. Correct. Compare natin Senado, na-involve ang isang staff gumagamit ng Mary Jane. So, iniimbestiga na. Kumusta ang palasyo? Huwag nating kalimutan yung coke overdose ni late Paulo Tantoco, na kung saan ang wife niya, Deputy Social Secretary, umamin sa Beverly Hills na gumagamit sila. That's very alarming. Anong aksyon ng palasyo?
Wala lang. Basta, ang naging sentro kasi, wala daw kinalaman si First Lady Lisa. So be it. Wala siyang kinalaman. But the very fact na ang isang opisyal ng gobyerno tatrabaho sa Malacanang Deputy Social Secretary na involved, di ba dapat ang Pangulo, ang Palasyo magsalita at mayroong karampatang aksyon? Investigasyon ba o whatever? Tingnan mo, wala lang. That's very bad. Kasi kung ordinaryong mamamayan lang, mahuli o kasuhan, whatsoever, ito umamin na. Doon pa sa isang lugar na official mission, gumamit ng pondo ng taong bayan. Sabi nila, private affair daw. Paano naging private affair na official mission? Sarili ba nilang gastos nagpunta doon? I don't think so. Kasi Deputy Social Secretary siya. Kadikit palagi ang First Lady. Hindi pwedeng private matter o private occasion yun. Pera ng taong bayan, so dapat malaman natin anong nangyari. But up to now, wala na. So, ngayon, nandiyan naman ang Senado. Natanong noon kung magkaroon ba ng investigasyon, hintayin natin. Kasi si Senator Jaime at Senator Padilla na ata ang nagsabi na nag-file na sila ng resolution para maimbestigahan kung kaninong committee So, hintayin natin. Dapat wag tayong titigil doon kasi nga it's a matter of public interest, matter of public national security. Kasi marami na naghinala. Mr. Rigoberto Tiglao, General Orlando De Leon, nagsasabi na baka na-compromise ng ating national security, baka ginawa nilang pang-blackmail itong US government, ginawang pang-blackmail yung incident, coke overdose, para kung ano ang gusto ng Amerika, sunod-sunuran na lang ang ating bansa. So sana hindi malibing sa limot ang pangyayaring ito. But again, good job po sa leadership ng Senado at sinimulan ng investigasyon, sinimulan na ang drug test sa mga senador at mga personnel nila. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang yero nga ipangatag sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay. O muna ni siya ang pangtabang sa ila. O karon mauna ni sila ang matagaan og yero. Salamat kayo! Salamat kayo! Bye-bye, sir! Salamat kayo! Salamat kayo sa grasya! God bless you all! Human sa pagbahin-bahin ani, butangan pagyud og pangalan ang kada usa. Ay, masilaw no? Ipapasok din eh! Adi ka naman, gaid yan isa bata. Tagpanoon man nga ibukas pato. Ari nga mo. Salamat. Naalaya mong ato. Salamat sa Ginoo. Salamat kayo, Burangin. Barong orasa. Alas 12 ang takna. Lapasan niya ang dayob. Ano? Net, di man sila ikutan. Ay palang ikutan. Ug karon mo na ni ang balay ni Kuya nga trapal lang. So natagaan namo siya og yero. Salamat kay sa Ginoo kay naay hinabang nga nakabot sa mua.
Ibig na ko sir, salamat kayo. Oo. Pila na din ka kon niya imong atop, pila na ka bulan or tuig? Mga kuha naman eh. Wa pa yun magtuig. Oo. Pagtaudaan eh. Oo. So salamat kayo ya. Salamat.